isang buwan na ang lumipas nang maganap ang pinakamalalang chemical attack o mas kilala sa tawag na 2013 Volcan attack sa Syria. Habang nagaganap ang Iraq Civil na hanggang ngayon ay hindi matapos-tapos at nagsimula pa noong 15 ng Marso taong 2011. Ang pag-atake ng Syria ay inukonsidera ng UN o United Nations bilang isang war crime, isang seryosong paglabag ng mga patakaran ukol sa International Humanitarian Law o Law of Armed Conflict o Law of War na nagbibigay daan sa kriminal na responsibilidad ng bawat individual. Pagpatay ng mga tao, pagsira ng mga lungsod, bayan, nayon, pati na rin ang pagwasak ng mga hindi inaaring gadak ng militar o pangangailangang sibilyan ay ilan lamang sa mga halimbawa ng wartime. May kaugnayan ito sa tinatawag na genocide at krimen laban sa sangkatauhan. Ang chemical weapons na ginamit sa Syria ay may kahalong sarin at AX, mga heavy chemical na inipuri sa nerve agents, mga nakalalason na gas na lalalangkang o naghihigop ng balat at may masamang epekto sa sistemang respiratoryo at nervyos. Ang mga ito ay weapons of mass destruction. Pagkatapos pumutok ay may lalabas na gas. Kumbaga, ang maito'y parang kanya ng baboy, double dead. Kumigit kumulang 1,400 tao ang namatay at ang 400 na iyon ay mga bata. Hindi makatarungan ang naganap na wartime gamit ang chemical weapons sa Syria. At hindi tamang idamay ang mga musmos at inosente sa pagluluhan ng nangyayari sa bansang Syria. Hindi ko maintindihan kung bakit nilagyan pa ng nakalalason na chemical ang mga armas. Gayon, maaari naman gawin na lang itong nuklear. Puputok lang, pagkatapos ay wala na. Hindi ko maintindihan kung bakit nasasama ang mga walang kamuang-muang sa nangyayaring alitan. At hindi ko din maintindihan kung bakit Muslim pa ang may pakana ng lahat dahil kung titingnan, sila pa mismo ang nagsabi na tutulong sila sa pagkawit ng kapayapaan. Ngunit, nasaan ang kanilang pangako?